Para kay US President Donald Trump, mga kapatid, labag daw sa konstitusyon etong tinatawag na war power dito sa Amerika, kung saan 60 days lang pwedeng makipaggera ang presidente, and after nun kailangan nilang humingi ng permiso sa Kongreso para sa mga military operation. Pero ayon kay US President Donald Trump, hindi daw siya hihingi ng permiso dito sa US Congress para sa mga military operation, lalo na mga kapatid dito sa Iran. So pag-usapan natin to, mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Nitong nakaraan ay nagdeklara sa isang sulat si US President Donald Trump na tapos na o terminated na itong gera sa Iran. Pero ayon kay US President Donald Trump, hindi yan sinasang-ayunan ng mga presidente itong tinatawag na war power, kung saan sabi nga 60 days lang daw pwedeng makipaggera ang isang presidente. So para mas makuha natin ang buong detalye, mga tol, panoorin natin itong report mula rito sa UNTV News and Rescue. Again, magbibigay lang po tayo ng reaction and komentaryo. Pwede ninyo ako samahan sa mga ganitong topic. Pwede kayong magbigay ng inyong sariling comments sa comment section sa ibaba. Panoorin natin to, mga tol. Naniniwala si US President Donald Trump na labag sa konstitusyon ang War Powers Act at hindi dapat ito maging hadlang sa kanyang mga desisyon sa military operation ng Estados Unidos sa Iran. Sa liham na kanyang ipinadala sa US Congress noong Biyernes, binigyang diin niyang natapos na ang hostilities sa Iran, kasunod ng idiniklarang ceasefire ng parehong panig noong Abril. Giit pa ng US President, hindi siya saklaw ng nasabing batas. Well, no other country has ever done it. It's never been, as you know, most people consider it totally unconstitutional. Also, we had a ceasefire, so that gives you additional time. Sa ilalim ng War Powers Act, may 60 araw lamang ang isang Pangulo ng Estados Unidos upang maglunsad ng military operations nang walang pag-aproba ng Kongreso. Ako ngayon ko lang narinig to meron palang ganitong batas sa Amerika, mga tol, no. Pero sabi nga ni Trump, alam daw ng lahat na unconstitutional 'yan, no. Sa loob ng War Power Act na to, ayon nga rito sa report, is hanggang 60 days lang sila pwedeng makipaggera sa ibang bansa o kung sino man ang kalaban nila. Pero kung naaalala nga ninyo, 'di ba? Etong Amerika is marami ng gerang kinasangkutan to, at isa na nga doon, mga tol, yung ginera dati nila yung Iraq. Tumagal yun ng maraming taon, no? Siguro kung may bagong panganak pa lang natapos yung gerang yun, mga tol, malaki na yung bata Ganong katagal natapos yung gera na yun sa Iraq. So ngayon, eto, 2 buwan. Tapos nagkaroon pa ng ceasefire, kaya sabi nga ni Trump, 'di ba? Dapat dagdag additional time yun 'Di ba? Pero eto na nga, no? Hindi ito kinikilala ni Trump at sinasabi niyang hindi daw siya saklaw nitong batas na to. So ano kayang gagawin ni Trump? Pagkatapos ng 60 araw, kailangan na nitong humingi ng otorisasyon sa Kongreso o kaya ay itigil ang operasyon. Ngunit ayon kay Trump, hindi naman ito karaniwang sinusunod ng mga nakaraang Pangulo. Let me just tell you, the war powers. So many presidents, as you know, have gone and exceeded it. It's never been used. It's never been adhered to, and every other president considered it totally unconstitutional, and we agree with that. Ayon sa Pangulo, natapos na ang digmaan sa Iran kasunod ng deklarasyon ng ceasefire noong April 7 at walang naging palitan ng pag-atake mula sa magkabilang panig mula noon. Gayunman, nananatili ang US naval blockade sa mga daungan ng Iran. Paliwanag ni Trump, ang blockade ay para lamang mapanatili ang pressure sa Iran habang nagpapatuloy ang negosasyon. No, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it. Samantala, Pero may bagong anunsyo si Trump, mga tol. No, ipapakita ko sa inyo maya-maya tungkol doon sa mga barko dito sa Strait of Hormuz. Mamaya basahin natin yan. Tuloy muna natin to. muli ring binatikos ng US President ang mga Democrats na nagsusulong ng paghingi ng Pangulo ng permiso sa Kongreso. Ayon kay Trump, hindi ito nakakabuti at nakakasira lamang ng negosasyong ginagawa ng Estados Unidos sa Iran. The Democrats in Congress that push this, and probably a couple of Republicans, they're hurting our negotiating ability, which is infinite right now, and they shouldn't be doing it.
Hindi naman sang-ayon ang ilang mambabatas sa pananaw at interpretasyon ng Pangulo sa nasabing batas. Sa joint statement ni na US Representatives Gregory Meeks, Adam Smith at Jim Himes ng House Foreign Affairs Committee, sinabi nitong hindi napipigil o napapahinto ng ceasefire ang oras na itinakda sa War Powers Act. Oh. Ayon sa kanila, hindi pa tapos ang hostilities dahil patuloy ang pagpapatupad ng naval blockade ng magkabilang panig gamit ang puwersang militar. Well, totoo rin naman mga tol, kahit sabihin pa, kasi salita lang yun kahit sabihin pa na tapos na, pero kung nakikita pa rin natin yung mga gawa, yung mga aksyon o yung mga nangyayari dyan, hindi natin talaga pwedeng paniwalaan yung salitang tapos na. Well, actually, yun ang hangad ng lahat mga tol. Kahit ako, yun ang hangad ko matapos na yan, bumalik na sa dati kung ano man yung babalik sa dati, 'di ba? Mahirap na nga yung lagay na yun 'Di ba? 60 pesos na gasolina mga tol, mabigat na yun kumpara natin way back, 'di ba? Nasa magkano lang ang gasolina. Ako naabutan ko gasolina dati nasa 30 lang Yung pa yung naabutan ko pero mabigat na yun lalo pa kaya 60 pesos. Pero ano pa kaya ngayon? 'Di ba? Giit pa ng mga mambabatas, mula sa simula ay isa na itong unauthorized war at hanggang ngayon ay wala pa ring permiso mula sa Kongreso. Noong Biyernes, nagtapos na ang 60-day deadline na itinakda ng batas kung saan kailangan ng humingi ng permiso ng US President para sa extension ng anumang military operation. Yun lang limitado pala ang kapangyarihan ni Trump unlike dito sa Iran kung talagang gusto nilang makipaggera habang buhay kaya nila Pero para kay Trump, hindi na ito kailangan at hindi rin siya hihingi ng permiso sakaling muling maglunsad ng pag-atake sa Iran. Oh, so hindi na talaga kikilalanin ni Trump mga tol. Sa madaling salita, yung sinasabi nating tapos na ang gera o yung War Act na yon is parang baliwala na ngayon yun. Kasi sabi ni Trump, hindi na talaga siya hihingi ng permiso. Kung gusto niyang itutuloy niya. Kung gusto niyang umatake o maglunsad ulit ng mga military strike, gagawin niya without permit. Babala ng US President sa Iran, posible silang muling umatake sakaling hindi ito sumunod sa mga kondisyon ng US. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen, sir. Jack De Ocampo. Okay, sabi ni Trump mga kapatid, ito pakita ko lang sa inyo yung report. Sabi ni Trump mga kapatid, ito mula to sa report ng GMA News Online Sabi ni Trump says US will help free ships stranded in Strait of Hormuz. Tutulungan nila mga kapatid yung mga na-stranded na barko dito sa Strait of Hormuz na makaalis na. Sabi rito sa report, President Donald Trump said on Sunday that the United States would begin an effort to free up ships stranded in the Strait of Hormuz on Monday morning mga kapatid. So sana nga makapagpaandar na o makatuloy-tuloy na yung daloy ng mga barko dito sa Strait of Hormuz. So ano ang inyong masasabi dito sa mga balita na ating napanood ngayong araw na to? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling opinion at reaction mga tol. Comment na lamang kayo sa ibaba. Maraming salamat.